sa Metro Manila, ang sentro ng Pilipinas, kung saan madaming oportunidad na kahit gabi ay pwede kang kumita at matustusan ang mga pangangailangan mo. Madaming takot na bumiyahe sa Metro Manila, kung lalo na yung mga taga-probinsya. Kahit hindi naghahanap buhay o pumapasada, yung simpleng mamamasyal lang sa Metro Manila, medyo iniiwasan nila. Dahil nga sa mga road markings na minsan magulo, hindi maintindihan. At meron ding mga traffic enforcer na medyo mapang-abuso. At marami pang ibang mga bagay. Babahagi ko lang sa inyo yung mga experience ko o anong ginawa ko nung ako ay nagsisimula. Dagdag idea lang para kung ikaw ay isang baguhan o nagsisimula pa lang bumiyahe sa Metro Manila, mawala yung takot mo sa pagbabiyahe, sa pag-iikot sa Metro Manila. Dust on my tongue, map burned to cold. Mile markers stare through my soul. Boots beat the gravel like a war I once knew. Every border I cross, just a cut leading through. On this road of iron, I run my name. Every scar on the horizon glows like flame. If the world is a canyon, I'll scream till it cracks. On this road of iron, I never look back. Lahat naman tayo ay nagsimula sa walang alam o naging baguhan din. Kaya ibabahagi ko yung ginawa kong paraan nung ako'y nagsisimula pa lang sa ganitong larangan ng pagbabiyahe. Share ko na rin kung paano ako nagsimula. So 10 years na tayo sa ganitong larangan o mahigit isang dekada na. Nagsimula tayo sa pag-grab driver. Ang sasakyan natin noon ay Adventure nila Nika. Tapos kumuha kami ng Innova yung pinangiikot ko sa Metro Manila. At gabi lang ako talaga bumabiyahe noon. Dahil medyo nag-aalangan din tayo sa pagbiyahe. Dahil nga sa mga, alam nyo na yun, yung mga kung ano-ano mga nababalitaan nyo. So yun din, pabor din sa akin dahil mas gusto ko talagang bumiyahe ng gabi. Sa una, hindi mainit, ang traffic, madami pang kadahilanan. Mas buhay ako sa gabi. Kang kalaunan, kumuha kami ng van. Na itong van na to, High East Commuter. Pangpapasada sana to, UV Express. So mahal ang kumuha ng franchise. At medyo hindi namin naasikaso. Tapos yung panahon na yon, doon nagsimula na nauuso yung van rentals, yung ganyan, yung mga outing, family outing, mga team building ng kumpanya. Tapos puro van ang nirerentahan kasi dati mga malalaking bus, tapos mga jeep. So naging patok yung High East van talaga yung panahon na yon. At hanggang ngayon naman, sa sobrang dami nga ngayon sa sobrang pumatok na dumami yung kolorum, di ba? Kaya grabe yung paghihigpit, talagang nutugis yung mga kolorum. Yun na nga, pinasok na lang natin yung van sa pagta-tracking, cargo, hauling. Subcon tayo sa San Miguel, sa Magnolia. Medyo hindi rin nagtagal sa madaming kadahilanan, kaya siguro sa mga susunod ko na lang ikikwento. Tapos nagpatuloy tayo sa van rentals. Kita nyo sa mga ibang video ko, halos naikot natin yung Luzon sa mga renta-renta outing, family outing. Batangas, Albay, ng Norte, Ilocos Sur, Ilocos Norte,
Baguio, ganyan, La Union at Baler at kung saan saan pa. Ngayon, sa mga panahon na ito, medyo naglalaylo na tayo sa van rental. Madami na rin kasing ibang priority. Ito na lang din ang isa nating sideline, itong paglalala move cargo 1,000 kg. So may nakuha tayong booking dito sa Taytay pa Muntinlupa ulit. Motor, dalawang motor. Sarado ka na, sir. Okay. Hindi na, sir. Sabi ko lang may sunduin ako. Okay, sir? Dito sa may Alabang pala to banda. Baba namin. Baba ko na. Okay, baba mo na yung pad, sir. Baba mo na. Hindi pa nagkasal. Papunta pa lang. Kaya sabi ko, start ang duty. Nababa na namin. Sinarado na ng 1K hindi, sir. 900 tong biyahe natin. Sir, thank you, sir. Ay, sige po, salamat. Sige po. Lumabas o, Paranaque, Albay 5-5 lang yan. Gasolina lang mapupunta yan. Tambay saglit dito, mga 30 minutes. Pag wala, uwi na. Ikot-ikot lang dito sa Alabang. Dito sa Alabang, medyo kailangan gamitan mo ng Waze at tanong-tanong ka rin. Kasi may lugar talaga dito na one way, mas minsan palulusutin ka ng Skyway, patadaanin ka bigla ng SLEX, gano'n. Magugulat ka na lang, papasok ka na pala sa SLEX, wala nang atrasan yun. So yun, may mga iskinita dito papasukan ka para dun sa mga service road na daan. Kaya check mo talaga sa maps na maigi. Pag-aralan mo ng maigi yung mga dadaanan mo. Mga kabisado mo rin naman katagalan yan. Sunday ngayon, kaya daming ganap. Yun yung isang makukuha mong booking sa 1,000 kg o kaya mga 800 kg pick up. Yung mga karga ng motor nasisiraan, hindi na kayang bumiyahe pa uwi, karga na lang yung motor. Yan. Tapos yung mga may mga event yan ang mga pauwi, mga malilit na negosyo, kailangan nila ng sasakyan. Ito ang mga isa sa nakakalitong kalsada sa mga Metro Manila service road. Ayan. So ito service road, tapos pasok kayo, muntik siya maligaw. Papasok siya dito, galing tong itong daan na to, galing kang ang tawag dyan, galing ka SLEX. Yan, hindi ka pwede pumasok dyan. Pag papasok ka naman sa SLEX, doon ka sa kabila dadaan. Yan, service road. So maraming naliligaw dyan pagpasok ng mga kalsada na ganyan. Mas maganda isa gabi ka bumabiyahe.
Kung gusto mong makabisado yung mga ganyan lugar, yan, maraming mga ganyan. Kahit yung mga markings sa daan, hindi susunod yan. Mga solid line, double solid, mga broken lane, punong-puno pa rin ang kalsada. So ganito ka busy ang Metro Manila kahit anong oras. Siguro naubusan lang to ng sasakyan yung New Year, yung New Year's Eve, ganyan. Tambay muna tayo dito sa may McKinley. Abang-abang na pasahero. Tambay tayo dito sa may harap ng Venice Piazza. Ito mukhang Grab din to. Nag-aabang. Wala na akong ganong makuhang booking dun sa Alabang, kaya nandito tayo sa may katabi ng BGC itong McKinley. Sunday ngayon, madami nang nagpahinga ng maaga. Ayan, kahit Sunday busy, mga nagpa-party mga galing sa trabaho. Ayan. Nangunguha ata ng barya tong mga staff nila dito. Kasi parang fountain yang nandyan eh. Ayun, naghahanap sila. Yung mga turista naghahagis ng barya dyan sa loob. Siguro ginagawang wishing well, ganyan. Yan, sila kumukuha. Nakainom, uwi na kasi. Tsaka Mountain Dew ate. Solid pares. Kain. Ang ginagawa ko lang noon, bumabiyahe lang ako ng hating gabi at kahit wala akong booking, nag-iikot ako, kinakabisado ko yung isang lugar, yung isang barangay o yung isang syudad. Yung mga one way doon, tinatandaan ko yung mga no left turn, yung mga ganon at 2 buwan, 3 buwan makakabisado mo na yan. Ganun talaga, medyo mamumuhunan ka, medyo maglalabas ka ng onte sa krudo. At kung hindi mo naman maiwasan, gusto mong bumiyahe ng umaga, subukan mo ng linggo, hindi masyado matraffic pag linggo. Kung medyo nag-aalanganin ka dun sa lugar, tumabi ka muna, magtanong-tanong ka, double check mo sa Google Maps o sa Waze. Huwag kayong bastang hihinto or biglang U-turn, ganun. Pag diretso yung kalsada, diretsuhin mo na lang muna. Huwag kang basta biglang U-turn o aatras. Huwag ka lang kakabahan, smooth lang. Kahit malayo yung U-turn, kunin mo. Para lang sure yung mo, hindi ka mahuli. May pasahero ka, magtanong ka na lang din. O minsan kasi may mga pasahero talaga na mainitin ng ulo. Medyo may inipin, gano'n, magagalit agad. Hiyaan mo na lang. Lilipas din naman yan pagkatapos ng araw. Tanggapin mo na lang yung yung mga galit nila. Charge to experience na lang yung mga yun. Meron talagang gano'n. Kailangan mo rin namang may experience yung mga ganong bagay. Hindi mo rin kasi maiiwasan. National Museum, Taft Avenue. So yan, Saturday night, Sunday night, mag-ikot
ikot-ikot ka dito. Yan, makakabisado mo din to mga ilang buwan lang. Wala naman traffic pagka ganito, gabi, madaling araw. Yan. Sa hanap buhay na ito, kahit nakaka-stress, kailangan gawin mo lahat. Kailangan harapin mo lahat 'yan. Kailangan mapagdaanan mo 'yan. Yung knowledge at yung experience na makukuha mo magiging worth it naman 'yan. Para dun sa binubuo mong hanap buhay o negosyo. Kailangan mong pagdaanan yung pagiging pahinante, yung maging driver, maging operator, ganun. At kalaunan, kung gusto mo talaga yung ganitong negosyo, kalaunan magdadagdag ka na sasakyan hanggang maging 2, 3, makabuo ka ng malaking tracking service. Ganun. Wala talagang ibang paraan kundi i-experience mo lahat 'yan. Kasi doon mo makukuha yung kaalaman. Siguro sa mga nagtatanong, sa 10 taon ko sa ganitong paghahanap buhay bakit hindi ako nadagdagan ng sasakyan o hindi lumaki yung tracking service ko, hindi ako nagkaroon ng truck o ano pa man. Kalaunan napagtanto ko na hindi pala para sa akin tong negosyo na to, o hindi ito yung gusto ko na negosyo na pag magre-retire ako. Hindi ito yung retirement business ko. Yun. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung negosyo na to. Madami ngang yumaman dito Pero para sa akin lang, hindi ko feel o hindi para sa akin tong negosyo na to. Siguro itatalakay ko na lang sa iba kong mga video. Yan. Yun. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Dadagdagan pa tong mga series ng na to, cargo series natin. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagsubaybay mga amigo, mga media. See you sa next vlog. Dust on my tongue, map burned a cold. My mark